Okay, so our topic for today is about natural law. This is the continuation of topic last time, no? So, so yung natural law, it was developed by Saint Thomas Aquinas, no? Mas pinaganda niya yung explanation, no? Mas meron siyang iba't ibang explanation about natural law, no? Aside from Aristotle, Plato, no? So, isa din sa ating philosopher ng natural law is si Thomas Aquinas. So, kilalang kilala naman natin si Santo Tomas, isa siyang patron saint, no? Ng isa siyang Christian patron saint, no? Si Thomas Aquinas. So, etong natural law, no? Other term is Thomistic ethics. Pakitandaan niya yung Thomistic ethics. So, it is the basic idea in natural law ethics is that reason is the source of moral law. So it directs us towards the good. So ang explanation ni Thomas Aquinas dito about natural law is about reason, no? So may mga rason tayo, no, na na dapat yung mga rason natin ay nakabubuti or maganda ang kanyang reasoning, maganda ang kanyang kahulugan, no? So, yung kanyang good na tinatawag, according to Thomas Aquinas, good is the ultimate goal of the person's action. No? So, dapat ang lahat ng mga desisyon natin sa buhay, lahat ng mga ginagawa natin, ay mabuti yung kanyang kahihinatnan or yung layunin niya ay maganda. No? So, good is discoverable within the person's nature. Bakit siya tinawag na discoverable, na discover natin, no? Parang ano lang yan eh, parang yung daliri mo, itinapat mo sa apoy at nasaktan ka, uulitin mo pa ba, no? Dahil nga nasaktan ka, may epekto yon na hindi maganda sa iyo. Therefore, alam mo na kung anong tama at mali. So therefore, hindi mo na siya uulitin. So hindi mo na ulit itatapat sa apoy yung daliri mo. So this explains why, no, the basic goal of natural law ethics is to do good and avoid evil. Yan yung pinaka-konsepto ng natural law ay yung uh, malaman natin or alam natin sarili natin kung ano ang tama, ano ba ang tama nating dapat nating gawin na mabuti or tama para ma-avoid yung evil or yung hindi magandang resulta ng mga desisyon natin sa buhay. No? Katulad ng mga examples ko noon pa man or last meeting, yung para hindi natin agad uh, ma, ma, makitil ang buhay ng isang tao dahil sa desisyon. So baka may ibang ways tayo para uh, hindi maging negative yung resulta ng mga desisyon natin, no? Yung example natin last time, yung may pasyente, anong gagawin mo kapag 50-50 na yung pasyente? Ano ba yung papayag ka ba na tanggalin na yung kanyang life support or baka may ibang ways pa para hindi mo agad tanggalin yung life support ng pasyente, no? So it depends on you naman, no, kung ano yung magiging decision mo, no? So ang gusto lang educate sa atin ni Thomas Aquinas ay yung mabuting kailangan natin gawin at para may avoid yung hindi maganda, no? Yun yung gusto niyang i-educate sa atin. So uh, sa ibang references, no, in relation to natural law, no, according to Thomas Aquinas daw, don't need Bible or religion to do good things. So hindi kailangan ng Biblia or ng relihiyon or ng divine para gumawa ng mabuti, no? So us bilang tao, God created us full and has cause and reason. Ginawa tayo ng Diyos uh, naturally, no? Alam natin kung ano ang tama at mali, no? Alam natin and even sa experiences natin in lives, no? Parang parang sa jowa, no? Kapag ka nangligaw ka at may nangyaring hindi maganda, nasaktan ka, no? So uulitin mo pa ba, no? So dahil sa mga ganong experiences natin, nalalaman natin, na-educate natin sarili natin kung ano ba ang tama at mali, no? So God has reason why he or she
created us. May rason ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, no? Always think that, no? Na lahat ng nangyayari sa atin ay may rason kung bakit tayo nilikha, kung bakit nakikilala natin isang tao, it's either positive or negative, no? Kung bakit nasaktan ka ay may rason 'yan, no? Para matuto ka, no? Para alam mo na ang tama, para sa susunod di mo na uulitin, no? May rason kung bakit kaya ka kinreate ng poong may kapal. So that was according to Thomas Aquinas, no, sa kanyang philosophy about natural law. So reason and personality is sometimes wrong because of our emotions. Totoo yun, ano? Minsan kapag yung bugso ng damdamin natin, sometimes it creates negative, no? Sometimes it creates positive din naman, no? For example, pag galit na galit ka, no? Pag sobrang galit mo, no? Yung emosyon mo ay yung bugso ng damdamin mo ay napakataas. Minsan desisyon ka nang hindi pinag-isipan ng ah, dahil nga hindi mo pinag-isipan yun at sa bugso ng damdamin, sometimes yung decision mo ay hindi minsan tama, no? Sa lahat ng emotions natin, even sadness, no? Kapag sobrang lungkot mo, nakakapag-decide ka ng hindi tama minsan. Sobrang lungkot mo, sige, iwanan na kita. No? Ayoko na sa'yo. Yung pala, kailangan mo pa pala siya. Yung tipong na-failed ka lang sa studies mo, na-failed ka lang sa mga subjects mo, ay hindi mo na siya ah parang nalumbay ka na, ayaw mo na mag-aral. So, hindi ganon, no? So, yan yung ine-emphasize niya na minsan yung emotions natin, no, ay nakakapag-create siya ng negative outcomes minsan, no? So, paano ba natin gagamitin yung natural law doon, no? Yung explanation ni Thomas Aquinas na do good and avoid evil. So, dapat, no, ay magdesisyon ka ng tama, mag-isip ka ng tama, reasoning, rational, no, para makapag-create ka ng positive outcome sa mga decisions mo. Also, katulad ka ng sinabi ko noon pa man, i-emphasize the preservation of life. Para hindi tayo makasakit na ibang tao, hindi tayo makakitil ng buhay ng ibang tao, no? Para ma-avoid natin yung negative or evil na tinatawag. Kung katulad nga ng example natin sa pasyente, no, na anong gagawin mo, tatanggalin mo na ba yung life support or baka may other uh, ways pa to avoid yung bigla ang pag tinanggal na yung life support ay mamamatay na siya, no, to avoid that. So baka may ibang ways pa, no, to do good. Okay? So, si Thomas Aquinas ay meron siyang basic good, no, na tinatawag na primary precepts. Ano ba yung mga primary precepts na yun? Yung iba dito ay napahapyawan na natin, no? Una is the preservation of life or preserved life. Pangalawa is the reproduction or pleasurable na tinatawag. Pangatlo is education. Pang-apat is worship God. Panglima is live in society. So, inspired by Aristotle yun. Pang-anim is the law in order. And 7 is reject ignorance. Etong mga 7 precepts nito ay pwede natin gamitin for the basic good or para makagawa tayo ng mga desisyon ng tama in good way, no? Una, preservation of life. Dapat isipin natin kung itong mga decision ba natin na to o yung mga plano ba natin nito, ano ba yung magbe-benefit na to? Makakasira ba to ng buhay ng isang tao? Or makakakitil ba siya ng buhay ng isang tao? Or ano ba yung iba't ibang ways doon para to avoid negative or evilness na tinatawag. Pangalawa is reproduction, no? Pleasurable. Kapag masaya ka, sino ba yung magbe-benefit doon? Ano pa ba? Kapag nakakabuti ba yon, no? Ulitin mo pa ba siya? Education. Kapag ikaw ay learned, no? Kapag ikaw ay highly educated, may pinag-aralan, syempre, makakapag-isip ka ng tama kung ano ba yung magiging decision mo. Kasi nga, learned ka, no? Pang-apat is worship God. Kapag meron kang takot sa Diyos, no, alam mo kung ano yung mga possible na decisions in life mo, no? Kung uh, kung kung takot ka sa Diyos, no,
At kapag may mga situation na in matter of life and death situation, no? Pagtitil ng buhay, papatay ka ba ng tao or hindi? No? Mananakit ka ba ng ibang tao or hindi? No? Kasi you believe in God. No? Panglima is live in society inspired by Aristotle. No? Kung maganda ba yung status society, kung maganda ba yung pakikitungo sa mga klase mo, sa mga kaibigan mo, no? Ano ba yung mga epekto kung maganda yung pakikitungo mo sa iba, kung maganda yung pakikitungo niya sa iyo. Siyempre, ay isusuklian mo yun ng magandang or mabuting paraan or mabuti, no? Law and order, no? Kung yung mga decisions mo ba ay nakalabag ba siya sa batas natin, no? Kung lalabag ba siya sa Constitution or mga Republic Act, no? Mga batas sa Pilipinas, no? Yun ba yung susundin mo to do good or avoid evil, no? Reject ignorance. I-reject mo ang pagiging ignorance. That's the basic good or yung primary precept na tinatawag natin according to Thomas Aquinas. Na kailangan natin sundin to do good, no? To avoid evil or bad. No? So how do we know that a person is acting right or wrongly? So paano ba natin malalaman kapag isang tao ay gumagawa ng tama o mali? No? Siguro as a natural in relation to natural law, naturally alam natin yan, nakikita natin yan base sa kanyang ginagawa, base sa kanyang mga actions, base sa kanyang mga decisions in life. No? So nakikita natin yan. Kaibigan mo pa nga lang minsan bakit ka ba nagagalit sa kanya? Kasi minsan hindi tama yung ginagawa niya. No? Mali yung mga decisions niya. Mga ganong situation. So, siguro, kayo na lang yung magbigay ng own definition or own answer sa question na to. No? Based on your experiences. So, according to Thomas Aquinas, an act is morally right if it is done in accordance with the moral law. Mabuti daw o tama daw yung ginagawa mo or ginawa mo batay sa morality or moral law. No? That was according to Thomas Aquinas. Morally right or tama daw yung ginawa mo ay base sa mga immorality, kumbaga, no? Moral ba yung ginagawa ng isang tao? So, masasabi mo siyang morally right kung positive outcomes yung ginagawa niya, no? Sa paningin mo, no? Sa actions niya, no? That was according to Thomas Aquinas. Siguro alam naman natin kung ano ba yung mga moral na ginagawa ng isang tao or immoral ba yung kanyang ginagawa. Yung kanyang mga actions ba ay mabuti, maganda sa paningin, mga ginagawa niya ba ay kalugod-lugod, no? Morally. So masasabi mo siyang tama, syempre, kung nakapaloob siya sa moral law. Okay? What is moral law? So reason is the source of moral law. So moral law is the dictate of reason. No? May mga dahilan tayo minsan. No? So nakapaloob sa moral law yung reason. No? May mga dahilan kung bakit ganito yung decision natin. May mga dahilan kung bakit natin ito ginagawa. May mga dahilan kung bakit ganito yung particular na decision natin sa buhay or yung reasoning natin may pinaghuhugutan yan. No? So uh, yung reason na yon nakapaloob nga yan sa moral law at vice versa sila ay alam natin kung paano yung pag-iisip ng tama at pagdedesisyon ng tama. No? With the use of reasoning, no? And then i-relate natin siya kung ano ba ang morally right and wrong. No? Yan yung nagdidikta sa ating reasoning, vice versa. No? So, in moral law, no, according to Thomas Aquinas, the moral law comes from God's eternal law. No? Yung nataka na natin last time. Divine law ni tinatawag. Divine law expressed in human nature. No? Alam natin sa sarili natin, no, kung ano ba ang tama at mali. No? That's the gift from God.
God's eternal law. Alam natin kung ano yung tama at mali. Yung magnanakaw ka ba? So, maninira ka ba ng buhay ng ibang tao? No? Sa simbahan, itinuturo yan eh, no? Itinuturo yan. So, kapag alam natin yung divine law, no, or yung kung ano ba ang tama at mali, which leads to do good and avoid evil. No, kapag alam natin yung divine law kung ano ang tama at mali, naturally, syempre, makakapag-isip tayo, no? Magagamit natin si reason or rational para makapag-create tayo ng desisyon na tama at para may avoid natin yung negative or yung mali or yung evil na tinatawag. No? Kaya dapat we need to educate ourselves about natural law, divine law, and then moral law. No? Kasi kone-connecta yan eh. Kone-connecta yan. Para ma-identify natin kung yung mga decision ba natin ay mabuti or hindi or tama at mali, no? Or mabuti o evilness, no? So how do we know that one is acting accordance with the good? No? Paano ba natin malalaman? So the answer that is the action is good if it is done in accordance with the conscience, no? Conscience. Kumbaga yung ibang term nila dito, konsensya, conscience, no? Ah, iisipin mo, no? Kung sino ba yung magbe-benefit sa ganitong mong desisyon, kung yung bang desisyon mo ay mabuti o masama, sino ba yung magbe-benefit doon, no? Yung mga ginagawa mo, sino ba yung magbe-benefit diyan? So iisipin mo 'yan. Parang ikaw lang 'yan na uh, kapag may exam or test, no? Mag-aaral ka ba? So kapag hindi ka nag-aral, ay may possible na bumagsak ka, no? Or kapag negative naman yung nasa isip mo, hindi ka nakapag-aral, ang gagawin mo mangongopya. Where's your conscience? No, where's your conscience? Diba? So ano yung nasaan doon yung uh, paano mong i-apply yung principle ni Thomas Aquinas na do good and avoid evil? Syempre mag-aral ka na lang, no? Para hindi ka mangopya, no? Maawa ka naman sa sarili mo, no? Dahil ikaw din magsasuffer at the end. At least binigay mo yung best mo. That's the do good na sinasabi ni Thomas Aquinas. So what is conscience? It is the inner voice of the intellect or reason with cause that human person to follow the moral law that is to do good and avoid evils. Itong konsensya na to or conscience na tinatawag ay uh, in-educate sa atin or parang ano lang yan, parang angel lang yan na bumubulong sa kaliwat kanan natin. No? Mangopya ka. No? Ay hindi, wag mangopya, masama yan. Mag-review ka na lang. Okay, i-try my best mo ay ni angel. No? To do good and avoid evil. So, in natural law, ethics, conscience is the guide in making moral decision. Totoo yun. Yan yung guide natin. Ito yung bumubulong sa atin kung ano ba yung tamang desisyon at maling desisyon sa buhay natin. That's the conscience. No? So how do we know that one's action obeys conscience? Paano? First is, according to Thomas Aquinas, an action obeys conscience. Yung mga actions daw natin ay sinusunod niya yung konsensya. No? Nakaguide si konsensya or conscience sa atin. So if it satisfies the threefold natural inclination of human person. Ano yung threefold natural inclination of the human person? First is self-preservation. No? Pangalawa is just dealing with others. And tatlo is the propagation of human species. Dito ba yun? So first one is this self-preservation. So according to Thomas Aquinas, para sa kanya, it is the natural implication that argues or urge the human person to take care of one's health or not kill or put oneself in danger.
Ikaw sa sarili mo, 'di ba? Ikaw 'yan, no? Alam mo sa sarili mo kung anong tama at mali, no? Kapag ginawa mo 'to, kapag ito'y desisyon mo, sino yung magsa-suffer? Siyempre ikaw. Kaya ikaw gumawa ka ng mabuti ng tama, no? Self-preservation hindi lang sa buhay, pati rin sa career in life, no? Sa careers natin. You can you can apply that, no? Sa health mo, no? Sa anong gusto mo? Maaga kang ah, kakawitin ni kamatayan, no? Alagaan mo sa sarili mo. Kung ayaw mo siyang makita ng maaga, alagaan mo. Huwag ka mag-take ng harmful chemicals na makakasama sa iyo, no? Isipin mo 'yung sarili mo, no? So just dealing with others urge us to treat others with the same respect that we accord ourselves, no? Ito yung parang golden rule din siya na wag mong gawin sa iba kung ayaw nilang gawin nila sa iyo, no? Parang ganun, ganun lang din to, golden rule din siya, no? Na maging mabuti sa ibang tao, no? Para maging mabuti rin sila sa iyo. Kasi kapag hindi mabuti yung pakikisama or pakikitungo mo sa ibang tao, syempre, ano yung ina-expect mong outcome nun? Ano yung ina-expect mong ibabalik nila sa iyo? Syempre, hindi rin mabuti, hindi rin maganda. Kaya just dealing with others, no, dapat mabuti ka or do good, ika nga, no? Maging makisalamuha ka, no, sa ibang tao in properly, in mannerly, in right manner, in good, no? That's according to Thomas Aquinas. Propagation of human species. According to Aquinas believes that the reproductive organ is by nature designed to reproduce and propagate human species. Not literal na humayo kayo at magpakarami, but uh, alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo yung katawan mo, alagaan mo yung pagkatao mo. Dahil yung sarili mo, marami pang matutulungan yan. Marami pang ah, marami pang tatahakin yan sa buhay. Marami pang pangarap yan sa buhay. Paano pag hindi mo inalagaan yung sarili mo? Kumusta naman kaya ah, yung kung kanino ka bumabangon, di ba? Sabi nga, para kanino ka bumabangon? Kung sa parents mo, kapatid mo, sa jowa mo, or sa sarili mo, no? Paano mo paano mo mafulfill yung ah or maabot yung mga pangarap mo para sa mga taong ito kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, kung hindi mo kung wala kang tamang desisyon sa sarili mo, no? Kung hindi mabuti yung mga actions and decisions mo in life, no? That's the propagation of human species. Marami ka pang maabot, marami ka pang mararating. Alagaan mo yung sarili mo, hindi lang sa physical self natin, hindi lang sa in relation to our body, but also to our uh, mga decision natin. Kakain ba ako ng healthy foods or hindi, no? That's the propagation of human species. So, if at least one of three indication of human person is avoided, then an act does not obey conscience, it is therefore immoral. Kapag daw hindi kumbaga nasa yung mga decisions, actions at yung tinatahak mo ay negatively na, no? Hindi mo sinusunod yung iyong konsensya sa buhay, no? Sa mga decisions mo. Therefore, yung ganong gawain daw ay immorality daw. Hindi daw siya maganda. Immoral daw siya, no? So for an action to be considered moral in natural law ethics, it must be done in accordance with the conscience, no? So more in para masabi mo morally that's morally right, no? Dapat ay sinusunod mo si conscience, no? Ano ba yung ah, ano ba yung mabuting kahihinatnan, no? Kumbaga yung si angel at si evil, no? Pinapakinggan mo sila, no? Kumbaga tinitimbang mo, no, si konsyensya.
So it must be done accordance with the moral law. So in moral law nga, doing good and avoiding evil, according to Thomas Aquinas. Isipin natin mabuti sa mga decisions natin in life, no? Sa mga actions natin, no? Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pwede nating i-apply yan, yung turo ni Thomas Aquinas about natural law. Doing good and avoiding evil. So there are three determinants of moral action. Mayroon tayong tatlong tinitingnan or determinants para masabing morally ang ating mga actions, no? Or determinants of moral action. First one is the object of the human act, circumstance, and the end, no? So object of human acts which the will intends primarily and directly either a thing or an action. Object of the human acts. Isipin mo, naka-highlighted the will ends, no? Isipin mo ano ba yung kapag ganito yung decision mo, isipin mo yung kahihinatnat nun, yung outcome nun, no? Kapag ganito yung decision mo, decision A, kung positive ba yon, or si decision B, kung negative ba yon, isipin mo yung kahihinatnat nun, no? Maganda ba yung kahihinatnat nun o hindi? Parang ano lang yan, parang sa pag-aaral nyo, exam, no? Pag nag-aral ka, isipin mo, kapag nag-aral ka, ano yung kahihinatnan mo? Siyempre, masasagot mo yung exam, yung questions. So, kapag hindi ka nag-aral, ano yung kahihinatnan nun? May possibly na hindi ka makasagot, no? Hindi mo alam ang isasagot. Isa pa is possibly na may bumubulong sa'yo ng mga opya ka. Diba? Or mag-cheat ka, no? So, dapat isipin mo, no, kung ano ba yung kahihinatnan ng mga decisions mo na yun. So, ngayon pa lang, isipin mo munang mabuti. Diba? Second is the circumstance, no? It refers to a condition affects the morality of an action. No? Sino ba yung maepektuhan nun ng mga decisions mo na yon? Paano ba yung epekto niya nun, ng decision mo na yon sa particular na tao, no? Hindi lang sa mga tao, kundi sa mga nangyayari, no? Sa mga nangyayari sa atin. Ano ba yung magiging epekto nun sa kanila, no? So it is important to note that the circumstance may aggravate or mitigate the morality of human act, no? So classification of circumstance, quality of a person, quantity or quality of the moral object, place, means, and manner in which the action is done, and time elements. We need to consider these WH, no, circumstances. No? Sino ba yung maapektuhan? Ano ba yung saan ba? Ano ba yung maapektuhan doon? No? And even time, no? Napakahalaga niyan sa pag nag-isip tayo ng tama at mali, no? So, yun, no? Lastly is the end of the act, no? Purpose of doer or the agent of human act itself, no? End of the act, no? Ano ba yung kahinatnan nun, no? Ano ba yung layunin, no? Ano ba yung layunin, no? Kung bakit ganito yung decision mo, kung bakit yun yung decision mo, no? So yun yung mga tatlong determinants of moral action, no? In natural law ethics, sometimes a human act may produce two conflicting result. Totoo din naman yun, ano? So, that is, or one good and other is evil, no? At yung mga dilemma, yung hindi natin alam kung ano yung magiging decision natin, no? Parang sa example natin last time, no? Kapag meron kang relatives or loved ones na nasa situation of life and death, no? Ano ba yung magiging decision mo dyan? Tanggalin na ba yung life support or hindi?
ipagpatuloy ang life support, baka may pagbabago. No? Sabi ng doktor, pwede nang iwi. No? Doktor na nagsabi. Diba? Dahil ikaw ay iba yung philosophy mo, pagpatuloy, no? Baka may milagro mangyari. So that's the dilemma, no? So to address this dilemma, Aquinas formulate the four principles of double effect. Nag-formulate si Thomas Aquinas ng four principles of double effect about dilemma sa mga ganong sitwasyon. No? So first one is the principle of double effect. So the action intended must be good in itself or at last morally indifferent, otherwise the act is evil at very outset. So we need to be careful, no, sa mga actions natin. Tingnan natin kung ano ba yung tama, kung ano ba yung nakakabuti, what is morally na mga decision natin para yung outcome nun ay maging maganda. No? Kapag ang action natin or yung mga decisions natin ay evil or negative, therefore, ang effect nun ay negative. That's the double effect. Kapag positive, yung mga decision mo, it would create a positive outcome. Kapag negative yung decision mo or masama ang decision mo, syempre, ang magre-resulta ay negative. No? So, the good effect must follow the action at least as immediately as the evil effect, or the good and evil effect must occur simultaneously. No? Kapag mabuti yung decision mo, no, nag may epekto yan, ano, it's either syempre positive yung epekto nun, no? At syempre kapag maganda yung decision mo, no, magiging negative, wala yung kung maganda yung decision mo in life, no, syempre maganda nga yung decision mo, kung hindi na siya magiging ang evilness ay less, no, ang negative o masama ay less. No? Pangatlo is the foreseen evil effect should not be intended or approved but merely permitted to occur. No? Siyempre, kapag ang decision mo ay masama or evil, alam nyo naman siguro magiging epekto nun. No? Siyempre, negative ang magiging epekto nun. No? So, it depends on you naman. No? It depends on you. For there must be a proportionate and sufficient reason for allowing the evil effect to occur while performing the action. No? Dapat may mga rason. Meron kang positive reason, merong ginamit mo yung reason or may rason kung bakit yung decision mo ay medyo negative or evilness. No? Para yun yung gawin mong actions. So, sa situation natin last time, no? Kung ang decision mo ay tanggalin na yung life support dahil na hindi na kaya, so that's your decision eh. So that's your decision. Kung yun yung decision mo. At kung may iba ka pang decision, okay lang. No? So according to Thomas Aquinas, all of the four principles must be satisfied for an action to be considered morally right. No? Dapat i-consider natin yung apat na principles na yun para yung mga decision natin, yung mga action natin ay masabi nating tama, no? Para maging positive yung outcomes, para maging morally right siya in relation to natural law. So by the way, this PowerPoint presentation was prepared by Professor Farman Villasatin, the lead faculty member of the College of Arts and Sciences. Okay, that's the end of the natural law.